Welcome sa Usapang Ugly Negosyo, mga ka-asenso. Sa video po na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang aming teknik o ang aming pamamaraan sa pagpaparami po namin ng aming mga native chicken. Kung makikita po ninyo sa video na ito, ang lulusog po nila. Kahit sobrang init po ng panahon ngayon, naiiwasan po namin na sila po ay magkakaroon ng matindi o malubhang karamdaman gamit ang aming pinagkakatiwalaang produkto. Pero bago yan, intro muna tayo. Agri-negosyo, Agri-asenso. Hello po mga ka-asenso. Ito na po ang aming mga alagang native. Ito po ay hiwa-hiwalay po sila dahil hindi nga po sabay-sabay na na-hats dahil natural hats po ang aming gamit. Pero hoping next year, pag uwi ko po at ako na po mismo dito sa aming farm, bibili po ako ng incubator para sabay-sabay po ang per batch ng hatching namin ng mga sisiw. At abangan po ninyo ang transformation na aking pong gagawin sa aming farm sa pag-aalaga po ng mga native at layer chicken at ng mga alaga naming kambing at ang aming mga alagang baboy. Ito po, napapansin po ninyo, ayan po yung mga maliliit na sisiw po nung nakaraan. Lahat po ng aming mga alagang manok po ngayon ay nasa 250 plus na po sila. Abangan po ninyo yung mga susunod ko pong upload. Kukuhanan po namin ng sama-sama ang aming mga alagang manok. Dahil nga po ngayon, ang iba po ay nasa brooder at yung iba naman po ay nasa range area. Explain ko po sa inyo kung ano po yung aming pamamaraan para maiwasan po namin na sila po ay dapuan ng mga sakit. Tulad po nito ng inyong nakikita, ayan po ang aming ibinibigay sa aming mga alagang manok, mapabreeder man yan at mga sisiw. At ang pagbibigay po namin ng Premoxil powder po sa aming mga native na manok, hindi po katulad sa layer chicken na every week po nagbibigay ng bacterial flushing. Dito po, nagbibigay lang po kami katulad ngayon, sobrang init po ng panahon. Kung mapapansin po ninyo sa kanilang inaapakan, dati po kulay green ang mga damo dyan. Ngayon, patay po ang mga damo dahil nga po sa sobrang init ng panahon. Umuulan po minsan hindi inaasahan at uulan lang po ng sandali. Halos hindi pa po nabasa ang lupa, titigil na naman. Ayan po ang pinakamatinding kalaban po ng ating mga alagang manok. Lalong-lalo na, maghapon po silang nabibilad dyan sa araw at bigla po sila mabasa ng kaunting ambon. Panigurado na tatamaan ng sipon ang ating mga alagang manok. Para maiwasan po natin na sila po ay tamaan ng mga sipon, agahan na po natin, uunahan na po natin yung mga pangyayari na dapat hindi po mangyari sa ating mga alaga. Kaya ang amin pong ginagawa, bago po kami magpakain, binibigyan na po namin yan ng Premoxil powder, nilalagay po namin sa tubig, tapos bibigyan po namin sila ng pagkain. At pagdating po, bago magtanghali, ubos na po nila yung Premoxil powder na aming tinimpla sa tubig. Ayan po ang aming prevention para maiwasan po na magkasakit po ang aming mga alagang manok. Kung kayo po ay matagal nang nanonood sa mga video na ginagawa ko, ayan pa rin po yung mga manok na yan na napapanood po ninyo doon sa mga naunang video ko. Dahil ngayon, sama-sama pa po ang mga breeder at ang aming mga grower. Dahil kung makikita po ninyo doon sa dulo yung may kawayan, hindi pa po nakakabit yung net na maghihiwalay sa aming mga grower at mga breeder. Sa ngayon po, mix-mix pa rin sila. Hindi po namin maharap ito dahil nga nagkanda sabay-sabay po ang pagpapagawa namin. Nagpagawa po kami ng housing ng kambing dyan. Nagpagawa po ako ng housing ng aming alagang baboy. Tapos nagpagawa po ako ng poultry nitong aming mga alagang manok. At kasama na rin po yung brooder, yung kulay green na nakikita ninyo. Brooder po yan at may laman po yan ng mga sisiw na mahigit po sa 100 lahat. At ngayon, ang mga grower po namin na nandito sa labas, nasa 80 na piraso po yan. At yung mga breeder namin ay nasa 30 po na piraso lahat. Kasama na po yung mga inahin at yung 4 na tandang. So 26 na piraso po ang aming mga breeder na hen na nangingitlog. At ngayon po, meron pong 80 na itlog po dyan na pinaglilimliman ng aming mga inahin. Hoping po na ma-hatch po yan lahat at madadagdagan po ang aming mga sisiw. At ngayong 3rd week or end of March, mga nasa 50 na piraso po na grower ang aming i-dispose dyan. Ibebenta na po namin sila yung hindi po pasok sa aming standard dahil nag-selection na po kami ng aming iiwanan na idadagdag po namin sa aming mga breeder. Dahil yung iba po dyan ay malalaki na, nasa 5 months old na po yung ibang mga dumalaga. Possible po yan na 2 months na lang
mangingitlog na rin po ang mga yan. Kaya madadagdagan po ang aming mga breeder. Abangan po ninyo yung transition o yung transformation po ng aming farm na ito. Dahil regular ko po na ibabahagi sa inyo ang aming mga alagang hayop po dito sa aming farm to inspire po sa inyo na sa mga nangangarap na magkaroon po ng ganitong uri ng negosyo ay magkaroon po kayo ng idea sa pamamagitan po ng aming pagbabahagi ng aming ginagawa sa aming mga alagang hayop. Tandaan po ninyo, kung kayo po ay nangangarap na mag-alaga ng maraming manok, maraming baboy, maraming kambing, alamin niyo po muna yung market sa inyong lugar kung paano niyo po ito i-dispose bago po kayo pumasok sa ganitong negosyo. Katulad po dito sa amin sa First District ng Iloilo, talagang in demand po ang mga native chicken. At huwag po kayong matakot na baka magkasakit, malulugi po kayo. Tandaan po ninyo na dapat meron po tayong pinagkakatiwalaan na produkto na ating ginagamit sa ating mga alagang manok. Huwag po tayong bumili ng kung ano-ano dahil hindi po tayo tiyak at nakakasiguro kung iyon po ba ay effective. Tandaan po ninyo, ito ang nauna na may paracetamol, saktong laman, lamang galing. Sa Premoxil, easy lang ang sakit. Ops, baka meron naman pong mag-comment yan. Paano naman kaming mga consumer? Ligtas ba kaming kumain ng inyong mga alaga dahil nagbibigay kayo ng mga antibiotics? Tandaan po ninyo, napansin po ninyo, kakaunti na lang po ang nakikita ninyong manok dito sa last part ng video na ito dahil nakahiwalay na po yung mga pangbenta namin na mga manok at hindi po kami nagbibigay ng pang-bacterial flushing sa aming mga manok na pangbenta. 1 month mula po na hihiwalay na po namin, ang amin pong ibinibigay na lang po ay fermented po namin na probiotics. Yan po ay gawa po sa luya, sili, sibuyas, bawang at iba pa pong mga sangkap katulad po ng suka. Mapapanood po ninyo ang video na yan diyan sa mga naunang video ko po kung paano namin ginawa ang natural probiotics na yan. Sa next po na upload, ipapakita ko po sa inyo yung dami lahat ng aming mga alagang native na ito dahil malapit na po namin ilalabas yung next batch doon sa brooding area. Yan sa kulay green na nakikita ninyo, marami pong mga sisiw dyan. Ilalabas na rin po namin dahil nasa 1 buwan na rin po sila. At about naman po sa program, bago po namin ibaba sa range area galing sa brooding pen, na gawan ko na rin po yan ng video. Pwede nyo po puntahan dyan sa playlist ko sa YouTube sa Native Chicken. Makikita po ninyo kung paano po yung transition ng pagbibigay po namin ng pangpurga at ng pang-anti-coccidosis bago po namin sila pakawalan dito sa range area. At huwag po kayong matatakot kung nakikitaan po ninyo ng sintomas ang inyong mga alagang manok dahil tandaan po ninyo, ito ang nauna na may paracetamol, saktong laman, lamang galing. Sa Premoxil, easy lang ang sakit. Mapa-powder man o tablet ang ating gagamitin, easy lang magpagaling ng sakit. Sa Battle Cup, lagi kang lamang. Agri Asinso.